Mga master, may nahanap po tayo na isa pong balita, no, habang nag-scroll muna tayo ay pinaalalahanan pala ng isang grupo ng mga teachers, ito pong Teachers Dignity Coalition, ang NFA, tungkol po doon sa nilalaman ng Administrative Order Number 2 Series of 2022, yung pagmimigay po ng rice allowance or rice assistance for government personnel. Kasi nalaman po pala nila na mayroon pang mga lugar sa bansa, mga empleyado ng DepEd na hindi pa nakatanggap ng kanila pong rice allowance from NFA, na siya pong related doon sa AO number 2 series of 2022. Yun po 25 kilos na bigas na natanggap po natin from NFA. May mga kasama pa pala tayo sa DepEd na hindi pa nakatanggap noon. At ayon sa DepEd, sa NFA, may ilang bahagi ng Region 8 at NCR na hindi pa kumpleto yung pagmimigay sa kanila ng rice assistance na yon. Kahit nga po malapit na mag-isang taon, no, yung release ng administrative order na yon, pero maraming pa pala hindi nakatanggap sa ngayon. Ang dinutukoy ng NFA na posibleng dahilan ay mga kakulangan sa paperworks, no. Ito pong paperworks ay tumutukoy doon po sa mga kinakailangan na papel, katulad na naman po ng acknowledgement receipts, at yun na rin po mga SPA kung yung kukuha ay hindi naman po yung direktang empleyado, no? Kung sakali po na yung empleyado ng DepEd ay mag-assign ng ibang tao na siya pong kukuha ng kanya pong bigas, no? So hindi siya mismo yung makakapirma sa acknowledgement receipt, kaya pwede o nire-require siya na mag-issue ng special power of attorney or SPA doon sa tao na kanya pong i-authorize para kumuha ng bigas na yon. And ang nangyayari kasi, base po sa nalalaman natin at base po sa nangyayari maging dito po sa amin, ay magkakasabay dapat, no, yung release, no, sa amin ito is by district po yun nangyayari, no. So nag-submit sa NFA ng listahan ng mga eligible personnel, kabilang na po itong acknowledgement receipt na hinihingi ng NFA bilang pagpapatunay na itong mga taong to ang tatanggap ng bigas na siya pong ibibigay ng gobyerno through the National Food Authority. No, natural naman po talaga na may mga documents na katulad po nito na kinakailangan, kasi kinakailangan din po nilang i-liquidate yung yung bigas na nawala, no, sa kanila. No, kinakailangan po silang mayroon pong sufficient na attachments to prove na talagang hindi talaga nawala sa kanilang kamay yung mga bigas na yon, kundi nirelease nila sa mga empleyado na eligible for rice assistance under Administrative Order Number 2 Series of 2022. Kaya normal na may mga documents, paperworks na ganito na hinihingi. So siguro ay matagal yung submission ng iba, kaya hindi pa na-submit sa NFA, hindi pa na-check at hindi pa na-release yung bigas. So actually, hindi din po natin alam talaga yung totoong nangyayari sa bawat division o kaya ay district offices na hindi pa nakatanggap ng bigas. Na kasi baka na-submit na nila, no? Baka hindi na sa kamay ng DepEd, baka nandun na sa warehouse ng NFA at doon nagkaroon ng delay, pwedeng ganon. Pwede rin na doon sa DepEd mismo dahil matagal nag-comply sa requirements itong mga beneficiary, o kaya ay yung mga ino-authorize na tatanggap ay matagal nag-comply ng kanilang documents. So yun po yung mga possible lamang na mga dahilan, at hindi po natin talaga mapinpoint sa ngayon kung saan talaga yun nangyayari na kakulangan. Hanggat magkaroon po tayo ng atin pong investigasyon dyan. No, anyway, dun po sa mga hindi pa nakatanggap ng rice assistance as promised by the government through the order of President Marcos, ay pwede po kayo makipag-ugnayan sa inyo pong division office o kaya ay sa inyo pong mga supply officers, no, kung mag-follow up kayo sa status
kung nasubmit na ba yung listahan ng mga beneficiaries doon sa NFA, o kaya ay baka hindi pa na kompleto, may mga nasa ibang schools pa na hindi nakapag-provide ng mga documents kaya na delay, no? So pwede po ninyong i-refer yan, yung case na yan, sa inyo pong mga supply officers, para malaman din po ninyo kung ano po talaga yung dahilan kung bakit hindi pa rin natanggap yung rice assistance na yan. Pero sinasabi po ng NFA, iilan na lamang yung hindi pa nakatanggap, kaya lamang most of them ay from Region 8 and NCR. Alam naman po talaga natin na majority of the people, no, sobrang dami ng mga empleyado na doon po sa may NCR na porsyon. Kaya siguro ay matunog itong hindi pa pagbigay o hindi pa nila pagtanggap ng rice assistance dahil din po sa dami nila na nandun at sa dami po nila na hindi pa nakatanggap. So sana po ay makumpleto na yung mga kinakailangang paperworks na yon. Hindi naman po ganun kahirap i-comply yung mga ganun, no? Mabilis lang naman po, yung mga nasa probinsya nga ang bilis na kapag-provide at ang bilis na kapag-comply, no? So sana hindi po sa part ng DepEd yung kakulangan dyan, para at least ay kampante po tayo na ginawa natin lahat para maipabilis yung pag-release, pero doon sa ibang agency yung problema. So hopefully ay masettle na po ito na mabilisan dahil malapit na po mag-Desyembre at baka abutin na naman ng panibagong order for another batch of rice assistance, no? Bahirap na kung magkasabay na tuloy itong 2 taon na ito bago pa nila matanggap yung kanila pong rice assistance na yun. So we're looking forward na makumpleto na rin yung pag-release para everybody happy.